We lead SWPP drill number 2. Also known as industrial. Ito yung sabi ko, di ba, kanina? Occupational Social Work Welfare. Okay? Ito yung, actually ngayon, kumukuha na rin yung mga companies ng social worker. Kasi, napapag-isipan nila na yung mga, of course, no, if you are a CEO, sana all CEO, concern mo rin yung welfare ng employee mo. Kasi hindi, nakakasama po yan sa company na every week na lang bago-bago ka na employee. Wala pong continuity dyan. So, kailangan mo i-preserve yung employee mo, lalo na pag matagal na yan. Kasi alam na yan yung proseso. Sometimes nag-hire po sila ng social work dyan. Ito na po yan. 21, clinical social work. Okay, may mga mental disorder, bipolar. Pero pagkakaalam ko dito sa clinical social work, kailangan siya ng specialization. Kailangan mag-masters ka ng more about psychological, ganun. Itong clinical social worker, one po to, crucial po to. Kailangan talaga dito ng master's degree. Ikaw, mag-masters ka, no? Actually, nakapunta na ako talaga sa may mental health institution. Sobrang nakakatakot. Kasi yung mga tao dyan, of course, meron talaga mental illness. Parang haharapin ka na bigla maghubad sa'yo. Maghubad sa harapan mo. Nakakatakot. Anyway, my feeling is not maybe valid. Kasi social worker tayo, buti natatago talaga ako, no? Nung field trip kami. Isipin mo, class, tinakbuhan ka tapos nasa harap mo, naghubad. Ako, masusubukan talaga yung kuan mo, yung takot. Kung gaano ka katapang. 23. No, correctional. Letter D po to. 22D. Ito yung part sa perform diverse roles. Ito yung mga roles ha. Make recommendations to the court, expert witness, no? Presenting assessment, provide service for prison inmates and their families. So, kung po yan na social work sa correctional and justice. So, ikaw, meron yan, no? I believe yung tawag din dito is malapit siya sa pagiging court social worker. No? Yung trabaho nila dito. Mostly dito talaga, ito na aspect ay pag may isang CICL, no, bibigyan sila ng assessment sa court kung kumusta ba yung bata. 23 o D. Same pa rin. Forensic social work yung tawag sa'yo. Yung setting na kung saan ka nagtatrabaho, most likely in court. Kaya oftentimes tinatawag din siya na court social work. Kasi palagi ka sa korte, nagbibigay ka ng recommendation. So, court social work din oftentimes. 24 ay A. Yung typology, yung mga types ng policy. One person organization as an agent, it is connected mainly to develop a new department. Okay, so internal distribution of funds. Constituent. Constituent. Ano ibig sabihin ng constituent? Pag sinabi natin kung ano class ng constituent, no? Component or part of something. Okay, naging parte ka. So dito na aspect, sabi kasi dito, person or organization to work as an agent, connected. So, di ba, ang ibig sabihin kasi ng constituent, nandyan ka para makonekta yung iba. Kasi part ka eh. Part ka na something. So, ang trabaho dito, sabi dito,
connected mainly to development of new departments. So, ikaw yung nagko-coordinate ko na connect na constituent policy po yan. 25. D. Ano na, no? Yung sabi ko kanina, di ba? Yung pag may need, kailangan equality or equity. So, pag nagbibigay kayo. So, ito na naman na aspect na type of policy, typology of policy. Ano daw yung aspect that allows the government to provide public goods and services. So, para saan ba yung public goods and services? Hindi ba binibigay yan? So, it's more about you are distributing something. Distributive policy. Okay? Mahirap, no? Kasi mga iba dito hindi nakarelate. Kumusta po? First time yun dito, no? Nakarinig mga ganito. Parang kasi laging bago to. Mga bago yung ikukuha natin. I-discuss. Para marami tayong ma-learn. Okay ba yan? Sala, tulog dito sila. Oh. No, huwag kayong matulog dyan, no? Huwag kayong matulog dyan. Kawalan nyo yan, matulog kayo dyan. Ito naman. Okay, ito yung part ng typology of policy. Actually, belong dito yung PRC. Integrated Bar of the Philippines, CHED, DepEd. So, chine-check nila no, yung mga professionals, kung ano yung ganap nila. Ibig sabihin, nire-regulate nila. So, regulatory policy po yan. Yung pinaka-common dito, yung PRC, or Professional Regulatory Commission. So, they are regulating professionals. Kung yung mga professionals na yan, may mga ganap na mga iba ay i-regulate. Baka tanggalin ng lisensya, gano'n. Okay. 26. Anyway, transfer of one group's tax to another with the aim to eradicate social issues of poverty. So, redistributive. So, example, na, dito na part, example, diba yung anong gobyerno, yung mga departments, actually, oftentimes, binabago yung mga budget yan. Ay, ibig sabihin, mayroong mga naka-allocate. Itong DepEd, ito yung budget. DOH, ito yung budget. Ito yung budget. There is an allocation of budget. Sabi kasi dito, para daw ma-eradicate yung social issues as poverty. So, kailangan, no, there is transfer fund. Gobyerno. So, redistribute. For example, ito yung sabihin ko, sa trabaho natin, may tax tayo or meron tayong pera. Nag-tax tayo. Tapos, itong tax, kinuha ng gobyerno. Okay? So, itong tax na to, naging buo, napunta sa kaba ng bayan. So, binigay natin to sa gobyerno. Ibabalik nila sa atin. You get me? So, actually, yung mga budget na ginamit, sa atin yan, tax yan eh. So, we distribute tax to them. Nung nasa kanila na yung tax natin, binalik nila sa atin. Through mga tulay, mga eskwelahan, hospitals, different. So, hindi na po distributive ang tawag dyan. Okay? Ang tawag na po dyan ay, redistribute. Okay? Redistribute. Kasi tayo yung nagbigay, so we distribute them our tax. Binalik nila. So, de-repeat the distribution, kaya redistribute. You get me? Klaro ba? 28. Ano to? Needs to. Nalata naman, no? 28D. Needs. 29. Poverty. Condition siya which a person lacks financial resources na para mapili yung standard of living. Poverty po yan. Nasa kahirapan. 30. So, meron ng kategory yung need. So, alam mo to dapat. No? So, kung gumagawa ka ng assessment, dapat dalawa nito lumabas sa board exam. So, ang case daw dito, ito daw yung aspect na humihingi ng tulong yung client. So, pag humihingi sila ng tulong, so, di ba, ini-explain nila yung need nila. Oh, so, meron yung dalawa. Ito na aspect, normative need. Okay, identified according to a norm.
No? So, example, kailangan ng tubig, makain, bahay. So, kailangan yan lahat ng tao. Normal yan na kailangan ng tao. Sinet yan eh. Na kailangan talaga ito ng tao. Kung wala, doon ka sa kalye matulog. So, normative need po yung tawag dyan. Okay? 31. So, ito yung na-need na, for example, kung yung case natin, nagkakasakit yung mga tao, and then, nung in-improve yung health station dun sa area na yun, doon nila nalaman na, uy, mas kailangan pala natin i-improve yung services natin in terms of need. Kasi kailangan eh. O yan yung need, di ba? So, nagkameron tayo ng ganitong pangangailangan kasi nakumpara natin na mas better yung sa kanila doon. O mas deprived dito, mas kawawa dito. Kasi doon okay na. Doon lang naman natin makukumpara kung okay na unless merong mas better. 32. Health need. What is need which people feel? A need from perspective of people. Di ba ay humihingi yung client ng tulong? Sir, kailangan ko talaga to, sir. Ito yung naramdaman ko. Ganun yan. Felt need. Okay? Meron ding iba din. People can feel need which they do not express. And they can express needs they do not feel. Ay, ganyan ba? Ay, ganito. Yes po. May mga need po na ini-express yung mga client. Express needs. And actually, hindi nila feel. Pero kailangan nila yan. Sometimes kasi may mga client na hindi sila marunong how deep their need or their problem is. Kaya nandito tayo mga social worker. Kasi we have the power na knowledge to analyze. Ano ba talaga yung pinakakailangan nila? Sometimes kasi yung mga felt need nila, hindi pala ganyan. So, di ba meron tayong, para siyang class, presenting problem. Di ba? May problem silang pinresent. Pero sa ilalim yan, meron niyang underlying problem. So, ganun po yung idea. So, next. 34. Poverty may refer to different conditions. So, tignan natin yung galing natin. Ano tayo tumingin ng kahirapan. Example, ay mahirap. Alam niyo yung bata pa kayo. Sometimes yung knowledge na natin in terms of poverty ay basta sino yung maliit na baon. Mahirap. Meron akong kilala na mayaman sila pero balito yung baon niya. Pero ang dami niya pagkain. Nanghihingi ako sa kanya. Wala kasi akong baon natin. So, ginagawa ko nung elementary ako gumagawa ng mga assignments nila. Bigyan lang ako ng pagkain. Ganun po yung trip ko. So, pinapakopya ko sila. Yan. Binibigyan nila ako ng lunch. Wala talaga. Wala akong pera. Wala akong baon. Ganun yung ginagawa ko. Gumagawa ako ng mga assignments ng ibang tao para mabuhay. Okay. Elementary life, no? Nagpapakopya para may pera. No, ganun. Okay, ito naman, this one, which needing goods. So, ito talaga kulang. Kulang sa material na bagay. Material conditions. Walang makain. Okay, walang makain. Kulang sa concrete na walang bahay, wala. So, material conditions po yung kahirapan ng taong to. Dapat alam mo to kasi kung may client sa'yo, alam mo dapat yung condition of poverty ng client na to. Ano yung kulang sa kanya? Ay, ito, economic to. Ay, ito, social. Kaya nabulakbol yung bata sa parents. Kailangan ko ibalik yung relationship nila. Ay, ito. Ganun ba? 35. Economic. May mga ganito din. Yung may group work ba kayo? Yung mga idle mother. Walang trabaho. Di ba? Ito yung ginagamit natin, economic condition. Okay? 36. Social condition. Dependency, through lack of entitlement. Social class, dependency of social exclusion.
mahirap, no? Walang pinag-aralan, kawawa naman ng dependent, social conditions. 36, 7. Next, we have to move on to type of poverty. Yun kanina, that's more about condition ng kahirapan. Ito naman, types of poverty. Yung kanina, it's more about there are different conditions as to how we see poverty. Ito naman, types. Okay, based on subsistence, minimum standards, poverty line. So, absolute poverty. Ito, wala talaga. Kawawa, no? Poverty line, mahirap. Subsistence, no? Naghihikaos, makakain. Itong mga tao to. They are in the poverty line on the basis of minimum needs. Itong tinatawag na poverty line, hindi ako naglagay ng numero. Kasi iba-iba kasi ng poverty line in every city. No? Ano yun ba parang kinakalculate yata yung sweldo ng parents. Tapos dinidivide siya sa expenses. Sometimes negative yan. Ibig sabihin, yung pag pinagkikitaan, maliit pa kumpara sa gasto. Mga ganyan, di ba? 38. So, yan po yung poverty line. Kinakalculate yung income sa expenses. 38 ay relative poverty. Ito talaga, no? Where the absence or inadequacy, no? Inadequate. No? Kulang. Meron naman, pero kulang. Okay? Relative poverty. Ito. So, ito naman din, bakit ba naging mahirap yung tao? There are a lot of causes. Bakit yung tao na mahirap? No? So, which a person or community lacks financial essential needs. Knowing cause will help social work understand. It is the cause of poverty. Attribute poverty to the characteristic behavior. Alam mo yun, ito yung answer dito ay pathological. Ito yung behavior ng mga mahihirap na nga, paramihan pa ng bata. Pathological na yan kasi behavior na yan eh. Sometimes, alam mo, yung nagkameron kami before ng skills training in our practicum, in our internship. Sometimes, advice lang sa amin ng mga supervisor, huwag muna kayo mag-diretso sa skills training. Kasi may mga pathology po yung mga client. For example, ano ba yung mindset nila in finance? Ano yung mindset nila in family planning? Nag-family planning kami. No? So, kung ano namin yung pinag-usapan kasi, of course, no? Gusto nyo ma-improve yung economic status nyo. Tapos mag-aanak na naman kayo. Isipin nyo, no? Ganyan po yan. 40. Explain poverty in terms of society where it occurs. Maybe, hindi siya pathology. Nasa libro kasi Tony Mendoza. Ang term niya dito ay personal inadequacy and situational. Yung personal inadequacy, nasa tao yung problema, bakit mahirap siya. Ang isa naman, yung situational, may mga times talaga na kahit anong hard work natin, it's the situation that makes the worst thing. May pinag-aralan naman, bakit walang trabaho? Kasi walang opportunity sa society. So, structural po to. Okay? 40. Uy. 39. Okay. Wala ka. Ito ba yung kanina? Hindi, ito ba kanina, class? Parang 39. 40. 39 na naman. Ito ba yung kanina? Ganito yung kanina, no? Baka kasi ma-destroy yung numbering nyo dyan. Ito pala yung kanina. Pag-usapan na lang natin, no? Okay.
Where people are assumed to be inadequate, made bad choices. Ito yung sinasabi ko, no? Naging specific na tayo. Bad choice, choosing lifestyle. No? Mahirap na nga, hindi nga nakapag-aral, marami pang anak. Yan yung talaga yung Pinoy, no? Individualistic. Walang magawa sa buhay, no? Paramihan na lang ng bata. Ganyan, no? Wag ano, no? Uh, Alam ko may mga pamilya yung iba dito, no? I respect you, but then, family planning session na rin to natin, okay? Huwag na kayo ano, baka na-hurt kayo. Yung social worker naman tayo, no? Para na akong nagpag-family planning session dito. Okay, don't make it sarcastic ha. It's my pinipilit ko na to kahit medyo hindi tayo maganda yung pakiramdam para naman hindi tayo mayabot. No, kasi bored na tayo. Ating gabi na. Alas 12 di eh. Okay. Anyway, I have to hindi ka naman hindi naman kantsaw yan or hindi naman yan more about teasing kasi professional naman tayo. So our words are paid. No, para na itong lecture. Kung yung tambay, nagsasabi ng ganito, parang kinukutya yung isang tao. Kung tayo na professional, na learning na to din sa iba. Okay, ito. Believe to run in families. Alam mo yun, no? Um, ito na talaga kami, namatay, si tatay namatay na mahirap. Ako din siguro. Nako, ang tawag dyan ay cycle of poverty. No? So, familial yung naging cause. Bakit mahirap? No? Hindi sana gano'n, no? Mag-like kayo na ayaw niyong maging ganyan. Kung mahirap yung parents natin, uunlad tayo. Okay ba yun? Of course. Meron isang sabi si Bill Gates. Bill Gates? Yung ginamit kong PowerPoint dito, si Bill Gates yung gumawa yung mga Microsoft. Sabi ni Bill Gates, kung mahirap yung parents mo, tapos ikaw, tapos lumaki kang mahirap, tapos namatay silang mahirap, kasalanan mo daw yan kung mamamatay ka rin mahirap. Kasi hindi ka nagprosige. Ano yan? Ano yung tawag? Pamilyal yan eh. 41. Ito naman yung culture. May mga kultura. Ito yung sinasabi ng culture. Ito yung sabi nga culture poverty. No? Kultura. Ang dami nating kultura sa Pinoy na sobrang nakakahirap. Sa US class, kung birthday mo, yayaman ka. Bibigyan ka ng regalo, bibigyan ka ng ganito, bibigyan ka ng pera, ng mga anything. Baliktad eh. Sa Pilipino, kung birthday mo, ikaw pa ang pakain, inutang mo pa sa iba, ikaw pa yung hugas na plato. Naku. You get me? No? O sino yung nag-birthday dyan? Nag-birthday ba kayo last week? Kaya yung nangyari. Kayo yung nagasto. Kayo pa yung hugas ng plato. Grabe talaga yung mga Pinoy. No? Anyway, balik ako sa kita. Kuha akong charger.
Ito naman. Okay. People's marginality in relation to the process. Yung marginality. Okay. Yung mga classes, no? So, ako, yung mga mayayaman, they have access in how to get rich the more in terms of production. So, class-based. Okay? Ganun talaga, no? Totoo man yun, no? Yung mga mayayaman, masyado yung mayaman. Kasi in terms yun, tayo na mahirap, we can't afford investing. Yung pera, kakarapot lang din. Hindi nakapag-ipon. Walang ipon talaga. Kasi yung mga mayayaman, choice din nila, disiplina din. Kaya, siya mayaman. 43. Poverty is attributed to the failures of public services. Ano to? Agency abuse. Di ba may ganito? Kaya may mahirap kasi yung gobyerno hindi magaling tumulong. Ganun ba? Grabe naman ang pag no? Hindi naman sinisisi dapat lahat. So, yan po yung agency abuse. May agency abuse ka kung ganyan yung view mo. Sinisisi mo lang yung gobyerno. 44. Inequality. May inequality sa mundo. Alam natin ano na yan. 45. For relief. So ito yung method, no? In terms of giving policy. So yung for relief, no? Pagbigay ng relief goods. So it's a specific help. Pagbigay ng provision sa mga tao. 46. Provision of contingency. No? Ito yung it is the type of poverty targeting policy where system social protection work by protecting people. No, so di ba ito 'yon? No? Yung mga mahirap, example, mga old age, di ba meron tayong contingency sa kanila. For example, yung mga old age, alam natin na hindi na sila masyadong alagaan sa sarili nila. So, merong mga contingency policy for them. Example, yung unemployment, meron tayong social protection for it. Protection for work, no? May mga iba nagpapautang, may mga iba ito yung TESDA, alternative, no? Mga vocational or businesses, different kind of things. 47. Indirect response. Example, improving health, protection, reducing corruption. So, pag sinabi natin kuan class, sa totoo lang, yung poverty naman talaga, walang expert, no? Walang expert o researcher na makakapagsabi na ito yung pinaka-cause ng poverty. Actually, wala talaga makapagsabi. So, for example, alam naman natin na kung magkakasakit ka, gagasto ka talaga. So, para na rin sinabi na if you have a good health, hindi ka gagasto. Tama ba? So, hindi ka diretsyo na labas ng pera, pero yung pag-alaga mo sa kalusugan mo, example, improving health, nakatulong yun indirectly para wala kang magagasto. So, that's an indirect responses. So, actually, yung DOH, tinutulungan yung mga tao na maging healthy para kasi magasto kayo yung sakit. 48. So, no, ang dami, no? Ang daming ginagawa ng gobyerno sa type of such education, child rearing, investing communities, no, different strategy. Tinatarget yung education, child rearing, pati yung pagpalaki ng bata. No? Kaya ano yan, family planning yan. Kasi kaya may iba talaga, crucial yan. Okay? Ganyan po to. 49. Prevention is better than cure. Pag-iwas.
iwasan, no? Sa social work, meron tayong function na preventive. Okay? Preventive function. 50. Strategies, policy. So, ito na yung policy processes. No, policy processes na kailangan natin gawin. No, ano ba to? Ito yung mga nilagay ko dito, yung ABCD to F. Grabe si Sir James, no? F talaga. So, for example, parang D lang. But, pahirapan ko na kayo dito, no? Para sa board exam, no? Wala na. Okay ba yun? Hanggang may isa na akong inad up to G. Naiisip ni Sir James. Ganyan yan, no? Abutin natin ng Z. Z yung choices. Anyway, nilagyan ko naman ng question lahat class, no? Iba nga, yung sagot, pattern. Okay, so issue identification po to. So, kailangan nating, di ba kung nag-research ka, ano, statement of the problem. So, dapat alam mo first. Hindi pa tayo mag-set ng agenda. Hindi pa. I know the agenda sometimes sa ibang ano nga to, ibang format ng policy formulation nyo, siguro agenda lang yung meron. Pero ang mauuna talaga class ay issue identification. Ano ba talaga yung pinag-usapan natin? Ganyan talaga yan, no? Okay, so A po yung 50.